I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, matapos ang laban ni Hajan at Mok Gang-in ay naabot na ni Hajan ang Ultimate Demon Realm, binati siya ng Penal Lohol Master, napapayag din ni Hajan si Jongrisa na pumanig sa kanya, at isang bagong alyansa ang nabuo sa pagitan nila. Sa pagbabalik nila sa Heavenly Demon Divine Cult, dumiretso sa palasyo ng Demon God si Gogu upang magulat sa Demon Lord, nadatnan niya ito na nakaupo sa trono at umiinom ng alak, nang sabihin ni Gogu na tapos na siyang magulat, sabi ng Demon Lord habang umiinom, mukhang hindi yun ang lahat ng nangyari, saka idinagdag ni Gogu, oo, at ang ikatlong batang Panginoon na si Soryang ay nakaabot na sa Ultimate Demon Realm, hindi naman nagulat ang Demon Lord sa balita at kalmadong sumagot, ganun ba? Hinatak din ako ng Demonic Judgment Pavilion 10 araw na ang nakalipas, at pinaalam din nila ito sa akin, nanlaki ang mga mata ni Gogu nang mapagtanto na alam na pala ito ng Demon Lord. Tanong ng Demon Lord, gaano katagal ka na ba rito? Sagot ni Gogu habang nakaluhod pa rin, 26 na taon po, puna ng Demon Lord, matagal na rin, at gaano nakatagal ka nang nangangasiwa sa Penal Lohol? Sagot ni Gogu, 10 taon po, sabi ng Demon Lord. Nabisita ko na ang mga kulungan ng Penal Lohol ng isang beses, yaong mga kuta sa ilalim ng lupa, mapagpakumbabang sabi ni Gogu, hindi naman po ito espesyal. Nakangiti ang Demon Lord at pinuri siya, ginagamit mo ng mahusay ang iyong kakayahan. Yan ang dahilan kung bakit gusto kita. Nagulat si Gogu sa di inaasahang papuri na natanggap. Mapagpakumbaba niyang sagot, aalalahanan ko po ang inyong mga sinabi. At nang matapos ang kanilang pag-uusap, sabi ng Demon Lord sa kanya, makakaalis ka na. Mula sa kanyang balkonahe, habang pinagmamasdan ng Demon Lord si Gogu na naglalakad palayo mula sa palasyo, ay sinabi niya sa hangin ang mensahe niya para sa tapat na alagad, huwag kang mag-focus sa mga bagay na hindi mo kayang gawin at malumok sa pagkadismaya, mahal kong disipulo. Sa gitna ng tahimik at masukal na kagubatang puno ng mga kawayan, si Hajan ay puspos ng malakas na chi at nagsasanay. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng makapangyarihang demonic energy na tila nagbabaga at nagliliyab sa kanyang paligid. Nakapikit siya, same time na nagmumuni, habang ang paligid ay nagmistulang isang ipu-ipu ng kapangyarihan, tanda ng kanyang mga sandata ay umiikot sa ere na kinokontrol niya gamit ang isip. Sapat na ito sa ngayon. Tapos na akong suriin ang aking demonic arts, sabi niya sa kanyang isipan. Nagkaroon na siya ng isang mas mabuting kaunawan sa lawak ng kanyang bagong kapangyarihan. Sa isang iglap, bumagal ang pag-ikot ng enerhiya sa paligid niya, at unti-unting kumalmang parang dagat matapos ang bagyo. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga sandata niya, at bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Habang pinagninilayan ang kanyang kasalukuyang estado, sinuri niya ang malaking pagbabago sa kanyang 9 depths demonic arts matapos niyang marating ang Ultimate Demon Realm. Ang dating 5 tarangkahan patungo sa impyerno ay naging 3 na lamang. Ang Spirit Guard Gateway at Heaven and Earth Gateway, na dati mga daan patungo sa Ultimate Demon Realm. Ngunit ngayon na narating na niya ang realm na ito, hindi na niya kailangang buksan muli ang mga pintuang iyon. Ito na ang simula ng paggamit ng isang bagong pintuan patungo sa impyerno. Ang terror technique ng World-Tearing Demon King, ang ikatlong pintuan ng 9 depths demonic arts, ay nasa kanyang harapan. Kapag tuluyan ng nabuksan ang pintuang iyon, maaabot na niya ang parehong antas na naabot niya sa nakaraang buhay noong siya ay Assassin King pa. Napakuyong siya ng kanyang palad, gigil habang iniisip ang abot kamay na tagumpay patungo rito. Kaya patuloy niyang hinihikayat ang kanyang sarili, malapit na itong mangyari basta't magpapatuloy lang ako sa mahigpit na pagsasanay tulad ng lagi kong ginagawa. Ngunit sa kanyang puso ay namuo ang isang suliranin. Isang dilema na kailangan niyang harapin. Aniya sa kanyang isip, ang problema ay naghahanap ng pagbabago ang demonic arts. Sumuntok siya sa hangin at kahit hindi niya masyadong ginamitan ng lakas ito at nabali at natamba ang lahat ng kawayang nadaanan ng hangin. Masyadong malakas ang kanyang kasalukuyang enerhiya,
At tila nawalan na siya ng kontrol sa pagiging tumpak at maliliit na detalye ng kanyang mga atake. Pagkatapos niyang matutunan ang demonic arts, naging mapanira at malupit ang kanyang heaven elevation technique, sa puntong halos nawawalan siya ng kontrol maging sa kanyang sarili at nagiging bayulente na lamang gaya noong binugbog niya ang anak ng Demon Sword family. Dahil dito, alam niya sa ikanyang sarili na hindi na niya ito magagamit ng kasing dali at tuloy-tuloy gaya ng dati. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang lumundag sa mga kawayan ng napakabilis, parang hangin. At bahagya siyang nakahinga ng maluwag dahil ang advanced footwork technique niya na 9 Heavens Contraction Divine Steps ay nananatiling malakas gaya ng dati, ngunit nagsasalungat ang teknik na ito at ang taglay niyang demonic energy ngayon. Pakiramdam ni Hajan ay mariing tinatanggihan at sinusuka ng lahat ng kanyang kalamnan sa katawan ang teknik na ito nang gamitin niya ito. Dahil dito, kakailanganin niya ng mas maraming oras upang mawala ang pressure na ito mula sa kanyang katawan, na nagpapabagal sa kanya. Hindi niya maipagkakaila na talagang nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang katawan mula nang marating niya ang realm na ito. Aniya sa sarili, ang dahilan kung bakit nagagamit ko pa rin ang mga teknik na ito noon ay dahil mas nangingibabaw ang aking karanasan bilang isang assassin. Pero iba na ngayon. Nais ng katawan ko ng bagong martial arts. Ibig sabihin, ito ang nais ng isipan ko. Hindi ko lang ito namamalayan dati. Dito niya napagtanto kung bakit gano'n na lang ang mga ikilos niya noon sa gitna ng kanyang tumitinding laban ay tila lalong lumalabas ang likas na pagnanasang magwasak. Kaya naman sa huling laban niya sa Vice Palace Master, sa sandaling napagtanto niya kung ano talaga ang gusto niyang mangyari, naging isa ang kanyang katawan at isipan at chi. Wala na akong pagpipilian, bulong niya sa sarili. Sa kanyang harapan, pinagmamasdan niya ang anino ng kanyang kahapon, ng dati niyang pagkatao, taglay ang determinasyon, kaalaman at lakas na hinubog ng mahabang panahon bilang si Chun Hajan, na siya ring naging sandigan niya upang makabangon muli at mabuhay sa katauhan ni Soryang. Kabilang narito ang Heaven Elevation Technique, ang 9 Heavens Contraction Divine Steps, ang mga alas na teknik niya na kasakasama sa kanyang pinakamabibigat na laban. Hindi niya maipaliwanag ang lubos na panghihinayang at pagkalungkot na kanyang nararamdaman ngunit kahit mahirap at natanggap na niya sa kanyang sarili, kailangan ko na silang kalimutan, bulong niya sa isip. Ang mga teknik na ito ang dahilan kung paano siya nakaligtas noong assassin pa siya, ngunit ngayon, taglay ang isang panibagong lakas, kung hindi niya pakakawalan ay ito na ang humahadlang sa kanya. Falem, aking nakaraan, bulong niya sa hangin at kasabay nito ay naglaho ang imahe ng kanyang dating pagkatao. Handa na siyang bitiwan at pakawalan ang lahat, at tanggapin ang mga bagong kaalaman, bagong kakayahan kasabay ng mga bagong hamon na kanyang kakaharapin. Matapos ang kanyang pagsasanay ay bumalik siya sa Yanzhou branch ng Heavenly Demon Divine Cult, ang kanyang kasalukuyang tinutuluyan. Binisita siya ng matriarch ng isa sa 7 pamilya, mula sa Thousand Treasure Gold family na si Kumranhua. Isang karangalan ang makita kang muli, ikatlong batang Panginoon. Hindi ko inasahan na makikita kita muli ng ganito. Binabati kita sa iyong dakilang tagumpay. Ito ang mainit na pagbati niya. Sinalubong din siya ng ngiti ni Hajan, at sinabi, hindi naman ganoon kalaking bagay iyon. Malayo pa ang lalakbayin ko. Pakiusap, tumuloy ka. Sa 7 pamilya, si Kumranhua lang ang nag-iisang matriarch o babaeng pinuno sa kanilang lahat. Bukod dito ay isa rin siya sa 10 pinakamalalakas na martial artist sa Jiangho. Sabi ni Hajan sa kanyang isip, siguradong may dahilan siya kung bakit niya ako gustong makausap kaya siya nagpunta rito kahit tapos na ang inspection. Pinagsaluhan nila ang mainit na tsaa, ngunit tila uminit din ang ulo ni Hajan nang makita ang isang pamilyar na mukha sa tabi ni Kumranhua. Anya, bakit ka sinasamahan ng hanggal na iyan? Muli niyang nakita si Hong Yoren pagkatapos ng madugong insidente sa Joksa family. Kalmado namang sagot ni Kumranhua, nabalitaan ko na may lumusab at sumikop sa Joksa family. Hindi ko mapigil ang hindi pumunta upang tingnan ang kalagayan nila. Puna ni Hajan, matapat ka sa iyong tungkulin.
Mapagpakumbaba namang sagot ni Kunran Hua, wala iyon dahil kami ay kapwa-miyembro ng 7 pamilya ng Demon Cult. Walang paligoy-ligoy na tinanong ni Kunran Hua, nabalitaan kung balak mong pamahalaan ang Joksa family. Nagulat si Hajan dahil sa direktang tanong nito. Maging si Hong Yoren ay napasinghap sa narinig na tanong. Naisip ni Hajan sa sarili, palagay ko ay nalaman na niya na mas gusto ang mga usapan na maikli at direkta batay sa naging inspection. Ito ang taktika sa pakikipag-usap ng isang negosyante na may kakayahang dalhin ang usapan sa paraang naaayon sa personalidad at kagustuhan ng kausap. Hiyang gayon ay magiging direkta na rin ako. Kaya agad na sumagot si Hajan, oo, ngunit winasak na ng Sword Palace ang Joksa family. Walang ano-ano ay ibinagsak na rin ni Hajan ang kanyang katanungan, Matriarch, nagpasya ka na bang suportahan ang Joksa family sa pananalapi? Ibinaba ni Kunran Hua ang tasa ng tsaa at nakangiting tumugon, mabilis kang makagets. Tanong ni Hajan, bakit mo ginawa ang desisyong ito? Bumaling ang tingin ni Kunran Hua kay Hong Yoren at sinabi, dahil sa batang ito. Sobrang determinado siya na muling itaguyod ang kanilang angkan. Siya na ang susunod sa linya para sa posisyon ng pagiging pinuno. Ngunit wala siyang karanasan sa pamamahala ng malaking bilang ng mga tao. Habang nainom ng tsaa, nagtanong muli si Hajan, ibig bang sabihin nito ay inaako mo ang responsibilidad para gabayan ang Joksa family? Walang kurap na sumagot si Kunran Hua ng oo. Nakangiting sabi ni Hajan, kung gayon ay mas nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Pinaplano ko rin namang kunin kung anong natira mula sa Joksa family, pero sa tingin ko hindi na matatawag na, tira-tira, ang makukuha ko kung ikaw na ang bahala sa kanila. Samantala sa labas ng silid ay nakaabang sina Dongpil at Jong Risan. Di maiwasang ma-curious ni Dongpil, aniya, bakit kaya siya bumisita rito para makipagkita sa batang Panginoon? Gayong tapos na ang inspection. Hiba't balikat namang sagot ni Jong Risan, aba malay ko. Ngunit hindi niya rin maiwasang mapaisip, dugtong niya, pero ang Thousand Treasure Gold family ay isang kilala at respetadong pamilya, kahit sa labas ng Divine Cult, kaya kung papanig siya sa atin, magiging malaking tulong ito sa ikatlong batang Panginoon. Tsaka mahalaga ang pera sa lahat ng klase ng digmaan, kesyo sa pagitan pa yan ng mga organisasyon o mga individual. Pagkatapos ng pag-uusap nina Hajan at Kunran Hua ay hinatid na niya ito palabas hanggang sa tuluyang yumandar ang kanyang karwahe. Sinalubong naman siya ni Jong Risan at binati, mahusay, aking Panginoon. Ngunit di mapigil ang maasiwa ni Hajan sa tinawag nito sa kanya, at bahagyang namula sa hiya, kaya sinita niya si Jong Risan, ano ba yan nakakahiya? Tawagin mo na lang akong batang Panginoon gaya ng lagi niyong tawag sakin. Ngunit tutol ni Jong Risan, hindi ko po magagawa iyan. Tila sumuko na lang si Hajan sa katigasan ni Jong Risan at nasabi sa sarili, ang kulit niya. Mas makulit pa siya kay Dongpil. Maya-maya ay naging seryoso na ang hangin at pinahayag ni Hajan ang mga detalye ng kanilang pag-uusap. Aniya, naging maganda ang pag-uusap namin ng matriarch. Kahit para sa Thousand Treasure Gold family ay hindi agad-agad na maibabalik ang dating kalagayan ng Joksa family, pero nangako silang susuportahan ito sa loob ng 3 taon. At mapupunta sa akin ang 1/3 ng pagmamay-ari sa Joksa family. Napatanong naman si Jong Risan, 1/3 lang. Sagot ni Hajan, gusto ko sana yung buo ang mapunta sa akin pero yun lang ang kinaya ko. Hay nakakainis. Kasalanan to ng mga ipal na taga Sword Palace eh. Hay ang mga asong yun. Sinusubukan naman siyang pakalmeyan ni Jong Risan, hindi ba't masyadong sakam yun kung gusto mo yung buo. Nagpupuyos ang kanyang palad iniisip pa lang ang mga nakalaban na sum-ira ng kanyang plano. Isa pang pangamba ang gumugulo sa isip ni Jong Risan, pero hahayaan na lang ba itong mangyari ng Divine Cult? Sagot naman ni Hajan, bakit hindi? Sa tingin ko mas malaki ka pang banta kaysa sa Joksa family. Ngunit hindi maunawaan ni Jong Risan ang sinabi niya, kaya ipinaliwanag ni Hajan, nagdesisyon ka na pagsilbihan ako bilang iyong Panginoon.
Hindi ba't mas malaking alalahanin yun para sa Divine Cult? Kaya naman ang mga kondisyon sa naging negosasyon namin ng matriarch ay epektibo lang ang aming kasunduan hanggang sa maging ganap na tagapagmana ako. Kapag nabigo akong maging tagapagmana, ang kasunduan namin ng Thousand Treasure Gold Family at ang ating ugnayan ay parehong mababali. Ang ibig kong sabihin ay hindi buo ang lahat ng ugnayang ito. Mariing tutol naman ni Jong Risan, ngunit ko naisip na magpas siyang pagsilbihan ka bilang aking Panginoon para lang talikuran kakalaunan. Sabi naman ni Hajan, masaya akong marinig na gusto mong maging tapat sa akin hanggang sa dulo, pero iyan ay isang pinagandang paraan lang upang sabihin okay mamatay tayong lahat ng magkakasama. Tulungan mo lang ako hanggang sa makakaya mo. Yun lang ang kailangan ko. Natigilan si Jong Risan sa kanyang narinig. Pagpapatuloy ni Hajan, pero, may kailangan pa akong gawin upang makuha ang 1/3 na yon. Tanong ni Jong Risan, ano yun? Sagot ni Hajan, mga antidotes. Kailangan kong pagalingin lahat ng mga miyembro ng Joxa family. Kapag hindi ko napawalang bisa ang mga epekto ng deity destruction poison, hindi ko makukuha ang 1/3 na yon. Gayunpaman, patas pa rin ang kasunduang ito. Lalabanan ko sana ang pinuno ng Joxa family noon para sa makuha ang kabuuan ng pagmamayari nila, pero ngayon wala ni isang kayamanang natira. Kaya kukunin ko na lang kung anong natitira, pero ang lahat naman ng natira ay mga may sakit na tao. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan lang. Kailangan ko silang pagalingin. Tanong ni Jong Risan, bakit hindi mo nalang sukuan ang Joxa family? Kung gusto mo ng mas maraming tao sa panig mo, bakit hindi mo subukan ang ibang pamilya? Sigurado namang kahit isa sa kanila ay makikipagkasundo sa iyo kung kasama mo ako. Ngunit pinutol siya ni Hajan sa pagsasalita, aniya, hindi. Hindi na ako pwedeng manggialam pa sa 7 pamilya. Sobra na yun. Mas higit pa ito sa usapin ng pera at kompetisyon. Natigilan si Jong Risan ngunit nanatili siya sa pakikinig. Pagpapatuloy ni Hajan, at isa pa, may susubukan akong masaya habang pinapagaling ko ang mga taga-Joxa. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Hajan at sinabi kay Jong Risan, kaya naman may hihingin ako sa iyong pabor ay hindi, inuutusan kita. Mukhang sapat na ang pahinga ng mga Seeking Guards ngayon. Samantala, sa isang nakatagong teritoryo, may natanggap na di inaasahang balita si Sangbek, ang Vice Master ng sekta ng Hao. Totoo ba ito? Bulalas niya. Nauutol namang tumugon ang tauhang nagulat, oo opo, totoo. Binabasa niya ang isang papel na naglalaman ng mensahe, ang Dark Trio Squad, ang Afterworld Society, at ang Slaughter Pavilion, bumagsak na silang lahat. Ang Slaughter Pavilion ay isang organisasyon ng mga assassin na aktibo sa mga rehiyon sa timog silangang bahagi ng Zhongyuan. Mula pa man noon ay tanyag na sila, ngunit may isang dahilan kung bakit narating nila ang kinaroroonan nila ngayon. Isang dekada na ang nakalipas, may isang assassin na tinaturing na pinakamagaling sa buong timog. Siya ay nagmula sa Slaughter Pavilion. Di pa rin makapaniwala, nagtanong si Sangbek, maging ang Slaughter Pavilion ay nag-api sa loob lamang ng isang gabi. Paano ito nangyari? Naging seryoso ang mukha ni Sangbek habang pinipilit na isipin kung sino ang posibleng nasa likod nito. Aniya sa kanyang isipan, maaari kayang ang sekta ng mga pulubi ang gumawa nito. Napakarami ng ginagawa ng Slaughter Pavilion para sa amin. Kung napabagsak sila, malaki ang posibilidad na ang mga pulubi mula sa sekta ng mga pulubi ang may kagagawa nito dahil kinamumuhian nila kami. Nalukot ang papel nang humigpit ang pagkakahawak niya. Bulalas niya, nakakainis. Ang laki-laki ng ginastos natin sa Slaughter Pavilion. Umabot ng 10,000 niyang. Biglang natigilan si Sangbek ng isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Napatayo siya sa kinauupuan at agad niyang pinag-utos sa tauhan, dalhin mo sakin ang listahan ng mga taong dumalo sa legacy pursuit ng hari, 2 taon na ang nakakalipas. Bilasan mo. Opo, Vice Master. Agad namang tumalima ang tauhan. Nang matanggap ang listahan ay inaral niya agad ang mga ito at napagtanto, sabi ko na. Tama ang naisip ko.
Lahat ng tatlong organisasyon ay naging parte ng Legacy Pursuit ng hari. Ang Legacy Pursuit ay isang madugong labanan na naganap habang hinahabol ang hari. Ang tinutukoy na hari ay ang Assassin King, ang tinuturing na pinakamagaling sa 10 pinakakapipitagang martial artists ng panahong iyon. Walang iba kundi si Chun Hajan. Ang pursuit na ito ay umabot ng 7 araw at 7 gabi. Sinasabi na halos 700 katao ang namatay sa mga kamay ng Assassin King dahil dito. Sabi ni Sangbek sa sarili, kung nagawa niyang pumatay ng 700 katao sa loob ng 7 araw, ibig sabihin ay 100 tao ang napatay niya araw-araw. At nagawa niya iyon habang tumatakas pa. Pinatunayan lamang ng insidenteng iyon kung gaano kalakas ang isang dalubhasang martial artist. Dahil sa natuklasan, umulan ng mas maraming katanungan sa kanyang isipan, ang pinagtataka ko, bumagsak lahat ng mga organisasyon na naging bahagi ng insidenteng iyon. Posible kaya na ang Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress ang nasa likod nito? Nililipol ba nila ang mga organisasyong ito ngayon upang mawala lahat ng mga saksi? Pero napakatagal na mula nang mangyari ito. Bakit ngayon lang? Napapikit si Sangbek sa lalim ng kanyang iniisip. Kahit anong isip niya ay hindi niya maunawaan ang mga nangyayari. Pinagpatuloy niya ang pagninilay, hindi tumutugma ang lahat. Gayong malakas ang impluwensya ng demonic cult sa Timog, tiyak na mahirap magpadala ng mga puwersa sa lugar na iyon para isagawa ang ganung bagay. Mas may sense pa kung ipagpapalagay natin na nabuhay muli ang Assassin King upang maghiganti laban sa kanila. Naputol ang kanyang pagninilay nang magtatakbo papasok ang kanyang tauhan, tangan ang bagong papel, habang sumisigaw, Vice Master. May isa pang mahalagang balita. Bulalas naman ni Sangbek, ano na naman ngayon? Nang basahin ni Sangbek ang nilalamang balita ng papel, nanlaki ang kanyang mga mata at namutla siya sa di kapani-paniwalang pangyayari. Nauutol niyang tanong, totoo ba ito? Kakagagawa nito ng demonic cult. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. At mas lalo silang nagitlasan ng may isang di pamilyar na boses sa kanilang likuran ang biglang nagsalita, para mas eksakto, actually ako ang may kagagawan niyan. Nakaupo sa bintana si Hajan, nakangisi. Aniya, sabi ko na nga ba, ang sekta ng How ito. Akala ko ang headquarters nyo ay nakatago sa kung saang madilim na eskinita o palengke kung saan man. Hindi ko talaga inasahan na nandito kayo sa isang lambak na gaya nito. Mukhang naka-jackpot talaga kayo ah. Nilingon ni Hajan ang dalawa at matalim ng initian. Aniya, kailangan niyong makipagtulungan sa akin tungkol sa isang bagay. Ano kaya ang ipapagawa ni Hajan sa sekta ng How? At ano ang binabalak niya para sa kanyang paghihiganti? Abangan sa susunod na kabanata.